Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ngayon po ay pinasisimulan natin ang napakagandang tradisyong sariling nating mga Pilipino, sa tulong ng ating Panginoong Diyos, ang Misa de Gallo, Simbang Gabi, Misa de Aguinaldo. Pero wait, ano nga ba ang pinaka-proper na gamiting katawagan sa tatlong yan? Sapagkat aminin natin, madalas ay napapagpalit-palit natin ang mga yan. Pero wala namang masyadong kaso. Hindi big deal. Pero magandang makita natin kahit ang mga slight na kaibahan. Sa pagtatanong ko po, batay na rin sa pagkakaintindi ko, sa simpleng paliwanag, ang pagkakaiba ay ganito. Pag sinabing Misa de Gallo, ito yung misa sa madaling araw. Kaya nga po Gallo, kasi ang Gallo ay rooster, tiktilaok, at tumitilaok sa madaling araw. Kasi dati ang ating mga ninuno ay wala namang mga relo. Kaya't yung pagtilaok ng manok o ng tandang ang siyang hudyat ng simula ng bagong araw. And so, kapag tayo nagsisimba sa madaling araw, mas proper na sabing, nagmisa de Gallo ako. Sa gabi naman, kasi obviously ito ay gabi, mas proper na sabihin, ako'y nagsimbang gabi. So ano naman, Father, yung Misa de Aguinaldo? Ang sagot, hindi pareho. Sapagkat ang Misa de Gallo at ang simbang gabi ay parehong misa pasasalamat sa pinakadakilang aginaldo ng Diyos sa ating mga tao, si Kristo. Ngayon, kung mapapansin po ninyo, in connection sa pinag-uusapan natin, both ng Misa de Gallo at Simbang Gabi, parehong madilim. Kaya nga ang instruction sa amin, pagdating sa Misa de Gallo, hanggat maaari, 5 a.m. Hindi na dapat lumampas pa dyan. Kung gusto natin, 4 a.m., 3 a.m., 2 a.m., what? Sige! Pero kayo na lang. Basta, wag lalampas ng 5 a.m. Kasi para madilim-dilim pa. Sa gabi, 6 p.m. madilim na. I understand na halimbawa dito sa atin, meron tayong simbang gabi, nagsisimula pa lang ng 4 p.m., 5 p.m., 6 p.m. hanggang 7 p.m. Ang dahilan ay kulang ang pare. Ay isipin po ninyo, kung ang simba sa gabi o simbang gabi ay sisimula ng 6 p.m. Tapos mayroong 4 na misa, 6, 7, 8, 9. Nako, uwi ang pare sa kumbento. Alas 11 na, alas 12 na. Kakain pa siya. Abay, maawa naman kayo. Gutom na, pagod na, malamig pa Pasko. Joke lang. Kaya maisingit ko lang po, pagdasal po ninyo ang mga pari ninyo sa season na ito sapagkat physically, mahirap po ito. Mas mahirap palagay ko ito sa mga gampanin namin kapag mga mahal na araw. Kasi siyam at higit pa ito eh. Tapos, iba-iba ng homilya. Araw-araw, dapat paghandaan. Napakarami pang tao. Ay yung mga tao lang, nakakakuha na ng energy yan. So pag malasakitan ng mga pari, ipagdasal po ninyo unang-una. Huwag niyo munang bibigyan ng sakit ng ulo. Kung medyo may sobra-sobrang luto na masustansya sa bahay, padalan po ninyo sa kumbento. Makahigop man lang ng masarap at masustansyang sabaw. Huwag muna po kayo magtatampo sakaling may mga imbitasyon kayo na hindi namin mapagbigyan sapagkat mas gusto naming mamahinga na lang. At makikiusap rin ako, wala muna tayong picture taking, kung po pwede lang.
Pero para sa mga galing pa sa ibang bayan na ngayon lang napunta rito, sige, o pwede. At sa mga mamatay, sana wag muna, nakapasko na. Joke lang. Seriously, dapat ang pagdiriwang ng Misa de Gallo o ng Simbang Gabi, ganda sana kung madilim-dilim pa. Sapagkat ito ang isa sa pinagmimisa aginaldo natin. Ito ang isa sa ipinagpapasalamat natin. Sa kadiliman ng mundo, ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang sarili bilang maliwanag na regalo. O di po ba madilim noon nang ipanganak ang nagkatawang taong Diyos na si Kristo? Madilim din noon nang maghuling hapunan si Kristo kasama ng kanyang mga disipulo na siyang hudyat ng pagpasok na niya talaga sa kanyang magiging ultimate na sakripisyo. Nagdilim din ng mundo noon nang mamatay ang ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Inilibing din siya sa kadiliman ng libingan. Subalit, muling nabuhay, pero madilim-dilim pa nun nung araw ng linggo. Sa kadiliman, nandun ang liwanag ng Diyos, si Kristo. Kaya sa totoo lang, ipinakikita nito na sa kadiliman ng buhay natin, nandoon lagi ang Diyos para tanglawan tayo. And this is good news. Sapagkat aminin natin na marami sa atin ngayon ang nagsisimbang gabi, nagmimisa de Gallo para sa partikular na intensyon. At madalas, pinakauna sa intensyon ay ang mawala ang ating mga problema. Ang mga problemang ito ang nakapagpapadilim ng pananaw natin sa buhay natin. Tumino na sana ang anak, magbago na sana ang asawa, magkasundo na sana sa pamilya. Ang buhay ay maayos na sana. Maging okay na sana ang takbo ng negosyo, ng trabaho, etc. Nothing is wrong with that. Sabi naman ng Panginoon, ask, humingi kayo sa akin. But then, lagi nating isipin yung realidad na masolve man ang problema natin, dinggin man ng Panginoon ang pinagdarasal natin, may mga papalit pa rin sufferings. I mean, our life cannot be without problems, without sufferings. Laging nandyan ang problema. Habang tayo nabubuhay, nandyan ang problema. At paborito kong ina-add, habang tayo nagmamahal, mas lalong magkakaroon tayo ng problema sapagkat ang problema ng ating minamahal ay inaako natin bilang sarili nating problema. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon na lagi din siyang nandyan to be our light of hope even in the darkest moments of our lives. At yan ay magandang balita sa mundong ito na walang kasiguraduhan. Yung masigurado natin na anuman ang ating matinding pagdaanan, ang Panginoon ay nandiyan upang tayo ay tanglawan ng kanyang pagmamahal. Isa po sa mga lagi kong sinasabi sa mga tinutulungan natin ay ganito, dumiskarte pa rin kayo, magtrabaho pa rin kayo. Siyempre magdasal po kayo. Pero kung wala na talaga, gipit na. Text niyo po ako, lumapit po kayo sa akin, tawagin niyo po ako. At hindi ako magdadalawang isip na tulungan kayo. Don't get it wrong. Ito po ay para sa natulungan na natin at tinutulungan pa natin. Kasi baka sabihin niyo, Father naman, bakit kailangan pang magipit muna bago sa iyo ay lumapit sila? Again, natulungan na po natin, tinutulungan pa rin natin. It's just that, marami rin po tayong tinutulungan. So kung po pwede, dumiskarte pa rin sila, magtrabaho pa rin sila. Pero I believe, ito ay malaki na para sa kanilang kaluwagan. Na yung malaman nila na sa oras na wala na silang magawa, ay meron silang tatakbuhan. Well, ganun din po sa Diyos. At mas lalong higit pa sa halimbawang ito ang Diyos. Hindi po dahil sa kapos ang kanyang kakayanan, hindi po dahil sa hindi niya tayo kayang tulungan ng sabay-sabay sa ating mga pangangailangan. Of course, He can. Pero, di ba, parte nga po kasi ng ating buhay, ang paghihirap eh. It's just part of our life. In fact, it's part of our Christian life as followers of God. Kaya normal na meron tayong mga problemang maranasan, na tayo magsikap, na dumiskarte pa rin tayo. Of course, magdasal tayo para mabuhay. Pero napakalaking kaluwagan, yung meron tayong assurance na sa oras ng ating matinding pangangailangan, hindi natin kailangan kultahin ang ating isip kung ano ang ating gagawin, kung saan at kung kanino pa tayo lalapit sapagkat nandiyan ang Panginoon na ating matatakbuhan at siguradong ating maaasahan. Yun ang kaliwanagan sa gitna ng kadiliman. At yun ang dapat nating mulit-muli ipagpasalamat. Mayroon akong nakita sa FB, parang survey. Ang sabi ay ganyan, ano kayo? Team PM o Team AM? Yung Team PM, yung simbang gabi, simba sa gabi. Yung Team AM, yan ang Misa de Gallo. Saan tayo dyan? Team AM, Team PM.
Ang sagot ko dyan ay, kahit saan. Sapagkat pareho naman yan na Misa de Aguinaldo. Misa pasasalamat sa Diyos na nagbigay sa atin na napakaliwanag na regalo. Sa tanong naman na kukumpletuhin ba yung 9 na gabi, 9 na madaling araw, ang sagot ko dyan ay, sinimulan mo, tapusin mo. Seriously, sabi ko nga, ito ay dapat nating paulit-ulit na ipagpasalamat at kulang ang isang misa para dyan. Kulang ang 2 misa para dyan. Kulang ang araw-araw tayo magsimba upang ang Diyos ay ating pasalamatan. Kaya naman, nakabubuti, natagpusin na po natin yung 9 hanggang Kapaskuhan. Besides, ang pag-siyam natin ay pagsama natin sa mahal na ina sa pagdadalang taon niya ng 9 na buwan sa kanyang sinapupunan bago si Kristo ay isilang. Kaya't yung isang simba ay katumbas ng 1 buwan. Sige nga, kapag nagkulang sa 9 yan, si Kristo ay magkukulang sa buwan. Joke lang. Pero di po ba biro yan, hinggil sa ating mga kahilingan. Na sige ka, hindi bibigay ng Diyos ang kahilingan mo kapag hindi mo nakumpleto yung 9. Ang sagot ko naman dyan ay hindi po nakadepende sa ating mga ginagawang kabutihan ng kabutihan ng Diyos sa atin. Siya ay mabuti, hindi dahil sa tayo ay mabuti. Mabuti talaga ang Diyos natin. Besides, hindi man maibigay yung mga blessing na hinihiling natin ayon sa gusto natin, sa paraan na inaasahan. Tandaan natin, kaya tayo narito ay nagpapasalamat na tayo sa maraming mga blessings. Buhay natin, yung negosyo, yung trabaho, yung ministeryo, ang ating pamilya, ang ating kalayaan, ang ating kalusugan, at higit sa lahat, yung magandang blessing na hindi ka-level ng mga yan. Ang pagbibigay ng Diyos sa atin ng kanyang bugtong na anak upang ating maging kaliwanagan sa masayang moments ng ating buhay, kundi lalong-lalo na rin sa mga moments na tayo may mga mabigat na problemang pinagdaraanan. Ito, mga kapatid, ang lagi sana nating ipagpasalamat sa tuwing tayo ay magsisimba. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong May magagawa ang Diyos. makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May Hindi ako magdududa. magagawa Patatatagin ko ang aking pananampalataya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Sapagkat mahal niya ako. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung diringgin Pikit natin ang ng ating mga Diyos mata. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo ko sa mga madidilim na yugto ng buhay ko, sa mga pagkakataong naloko ako, nasaktan ako, iniwan ako, isinantabi ako, hindi ako binigyan ng halaga. Pinagdarasal din po namin ang mga may sakit ngayon, ang mga may matinding problema sa negosyo, sa trabaho, lalo-lalo na sa kanilang pamilya. Pakiliwanagan mo po ang kanilang isipan, ang kanilang kalooban, upang hindi sila mawala ng pag-asa. Pakibigyan mo po sila, Panginoon, kahit na mga mumunting mga kadahilanan, upang patuloy silang lumaban. Hallelujah! Purihin ang Diyos na hindi nagkukulang. Hallelujah! Pasalamatan natin siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan.
Pinaniniwalaan natin. babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Tandaan mo kailanman ay hindi magagapi ng kasamaan ng kabutihan. Kaya kahit anong dilim pa yan, may liwanag, hanapin mo lang. Huwag kang mag-give in sa hopelessness, sa kawalang pag-asa. Huwag kang magpapaho sa kalungkutan. Habang may buhay, may pag-asa. Kailanman hindi pa nagtagumpay ang demonyo sa Diyos kung lalapit kay Jesus. And God will always be on His throne. Hindi kailanman magkakaroon ng tsansa ang demonyo na baguhin niyo. Kaya lumaban ka. May dahilan para lumaban, para huwag mawala ng pag-asa. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.